Let us open our Bible on Psalms 90, verse 12. Praise the Lord. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Yes. So napaka-importante na alam natin ang ating limitation sa ating mga araw sa sanglibutang ito. Ang limitation ng ating mga araw sa sanglibutang ito, it might be earlier or later. Depende sa ating Panginoong Diyos. Subalit, ang napaka-importante sa buhay natin within the span of our life, yung bang sa loob ng ating pamumuhay, naalaala nyo yung lapida. Yung lapida, yan yung nilalagay dyan sa lupa kung saan nakalibing yung mga patay. Tapos nakalagay doon ang pangalan, nakalagay doon ang date of birth, tapos sa gitna ng date of birth tsaka date of death, merong line na maiksi. So yung line na maiksi na yan, yun yung maiksi na buhay na kanyang ikinabuhay sa sanglibutang ito. So, sa maiksi na lifespan natin sa sanglibutang ito, kinakailangan yung puso natin ay ma-apply sa wisdom. Bakit puso? Because heart is the center of our life. Ang puso natin yung pinakasentro ng ating buhay. Pag yung puso natin ay marumi, marumi ang lahat ng ating isip, ng ating galaw. Pero kung ang puso natin ay matuwid, malinis, lahat malinis din. Kahit pag-iisip, kahit paningin, kahit pakinig, kahit pananalita, gawa, lahat. Kaya napaka-importante yung ating buhay ay ma-apply talaga ito sa wisdom within the span of our life na napaka-iksi lamang. Ano ang kino-consider natin dyan? Basahin natin. Psalms 39 verse 4. Praise the Lord. Lord, make me to know mine end and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Yan. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking magiging katapusan. Pag sinabing katapusan, it is not just the termination of your existence. Katapusan, that is the finality of your future. Final ba? Diba? Kaya sinabi dyan, Lord, make me to know mine end. See, ang Diyos, nakakaalam what will be your end. Kung ginawa mo ito, ginawa mo yan, pwedeng sabihin ng Diyos sa iyo na ito yung magiging dulo ng iyong buhay na iyong patutunguhan permanently. So dapat malaman natin yan para maiwasan natin ang mga bagay na ikasasama ng ating kaluluwa at magawa natin ang mga bagay sa ikabubuti ng ating kaluluwa. Yung tinatawag na end, final na ating magiging buhay. And the measure of my days. The measure of my days. Alam mo kung meron tayong gustong susukatin, gumagamit tayo ng metrohan o itong steel tape. O kung sa sastrian, anong tawag niyan? Measure tape. No, measuring tape. Sinusukat natin. Ngayon, gaano ba kahaba yung pagsukat ng buhay natin? Sa description dito ni David, 100. Ano yung 100?
isang dangkal lang yung buhay natin kung ating tutuusin. What it is that I may know how frail I am. Huh? Para malaman ko gaano ako karupok. Malaman ko gaano ako ka-fragile. Malaman ko gaano ako ka-temporary sa mundong ito. So, ibig sabihin yan, yung buhay natin, kaya nga minsan nagtatanong ako sa misis ko, May, kailan ba mag-expire yung ating US visa at saka yung Canada visa? Sabi niya, 2029. Anong taon na kami niyan? Ngayon, 2024, pagdating ng 2027, 16 na kami. Dagdag ka ng 2 years, 62 na kami. Kung sa sanglibutan pa yan na trabaho, pag 65 mo, if you are government employee, magre-retire ka na. After retirement, kung maganda yung lifestyle mo sa sanglibutang ito, 65 para maging 80 ka, 15 years. What is 15 years? Napakabilis lang yan. So, ganun. Kung i-measure natin yung days natin, so quick, napakabilis. I was assigned in Davao Congregation 1990. Ngayon is 2024 na. So, nakailang years na ako? 34? Oh, what is 34 years? So quick. As yesterday, kumbaga pa, parang kahapon lang. Ganon. So kaya sa buhay natin, ang pinaka-concern nito, let God make us to know our end. Na wala namang ibang magbibigay sa atin na accurate information what will be our end but God and through His precious words. Sa pamagitan ng kanyang banal na salita ng Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos, I set before you two things, life and death, blessing and curse. So, hinayag na ng Diyos sa atin na ito yung end mo. Curse. Ito yung end mo pag ginawa mo ito. Blessing. Ito yung end mo pag ito ang ginawa mo. Life. Pag ito ang ginawa mo, ito ang end mo. Death. So, ang Diyos ang nagbigay sa atin na perfect na information what will be our end. Kaya tama lang sinabi dito, Oh God, let me know what is my end. Kung ano yung magiging dulo ng aking buhay. So, bakit mas maigi na i-consider natin ang gawa natin sa mundong ito na mag-e-end tayo sa kaligtasan? Kasi mabilis lang ang buhay natin. Pag na-spend mo na yung buhay mo sa sanglibutang ito, it is just yesterday. Pag na-spend mo ang buhay sa sanglibutang ito na ang end mo is eternal life, no regrets at all sa eternity mo. Pero pag nag-end, natapos mo yung buhay mo na spend mo, hindi mo nagawa na mag-e-end ka sa kaligtasan, kundi nag-fail ka. Dahil you neglect the Word of God, you neglect to prepare, you neglect to do the will of God. Hindi ka natakot sa Diyos. Paisi-isi ka, self-willed ka, self-centered ka, mahal mo yung flesh mo, kaysa kaluluwa mo, lumakad ka sa pride of life, hindi ka magpa-advise, lumakad ka sa lust of the flesh, lust of the eyes, fulfilling all of those things.
to satisfy your flesh. Pero na-left behind yung spirituality mo, na-neglect yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Pagkatapos, nag-end ang buhay mo without knowing it. Hindi mo alam, nag-end na pala. Tapos na. Kaso, hindi mo kinonsider yung magiging finality ng buhay mo. Kaya sabi dito, let me know my end. Praise the Lord. Kasi ang end ay mas mabuti kaysa panimulain. Basahin natin. Ecclesiastes 7 verse 8. Praise the Lord. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Yan. Bakit mas maigi ang katapusan kaysa panimulain? Panimulain, this is pertaining your temporal life. Nagsimula ka. Maikli lang yan eh. Katapusan, that is pertaining eternity. Kasi ang eternity, based on the end, sa katapusan ng ating buhay. Hindi sa panimulain. Kaya nga ang Bible nagsabi, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. So yung eternity, nababasihan ng Diyos kung ano ang magiging kapalaran mo sa eternity, babasihan yan sa end. Paano yan babasihan sa end? Kailan ba tayo mag-end? Sa death, sa kamatayan. So, the end of a thing is better than the beginning. Kaso, ang sinimulan mo at ginagawa mo ngayon, that might end sooner. Kaya, kung importante man yung end ng bahagi ng buhay natin, importante rin ano tayo present. O ano tayo ngayon. Kasi our present, that might be the end. No? Ano bang present now? Pwede tayong kunin ng Panginoon. Paliparan lang ng bomba yung mundo. Kung gustong mamatay ang mga tao, paliparin lang yung nuclear weapon yan. Thousands of people will die instantly. Maggunaw ang mundo. Baka ngayon ang end natin. Babalik si Jesus Christ. Baka ito na ang end natin. So, meaning to say, napaka-importante na bawat minuto, bawat oras, i-consider natin what will be our end. Praise the Lord. Para sa ganun, gagawa tayo ng karapat-dapat sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So, anong sinabi dito? Basahin natin ang pinaka-the best na consideration na pwedeng magawa ng tao sa buhay niya. Ano yun? Basahin natin. The best important consideration na magawa ng buhay ng tao. Basa, Deuteronomy 32 verse 29. Praise the Lord. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. Yan. Yan ang pinaka-the best. Oh, that they were wise. Oh, sana sila'y maging matalino. That they understood this, na ito'y maunawaan nila, that they would consider their latter end. Na dapat mong tingnan ng husto, ano ang magiging katapusan mo sa bandang huli.
ng buhay mo. Kaya sa buhay natin, ano ang dapat nating gagawin? Magpaka-wise tayo. Magpakatalino tayo para i-consider natin yung ating latter end. Kailangan caught in the act tayo lagi sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng karapat-dapat, sa paggawa ng kautusan ng Diyos. Ino-observe natin ang kanyang mga banal na salita, lahat ng aspeto ng buhay natin, huwag tayo mawala. Kaya kung tutuusin natin yung Bible, nagsabi, huwag mo siyang ihiwalay sa bibig mo. Let this book depart not out of your mouth, but let you meditate day and night, that you may perform what are written therein. Huwag tayong mawala dyan. Ganun po kaimportante. Kaya sa buhay natin, anong gagawin natin? Basahin natin para to secure. Basa our latter end. Ephesians 5:16 hanggang 17. Praise the Lord. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ayan. What is redeeming the time? Buying the time. Bilhin mo yung oras. Pag sinabi mong bilhin mo yung oras so that you might have that time. Nabili mo na yung oras, nandyan na sa kamay mo yung oras na yan, then, gamitin mo yung oras na yan sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa paggawa ng inuutos ng Diyos. Sa paggawa ng kanyang kagustuhan sa buhay mo na maging banal ka, maging malinis ka, maging matuwid ka. Gamitin mo yung oras na yan. Redeem the time. Use the time wisely. Dahil masama na ang panahon. Baka matukso ka sa kasamaan. Baka makontaminate ka sa kasamaan. Baka makot in the act ka na gumagawa ka ng masama sa magiging end ng buhay mo sa sanglibutang ito. Kaya, alagaan natin ang ating buhay by using the time. Doing what is pleasing, what is acceptable, always in the eyes of God. Kumbaga pa sa Psalms, I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Ang ibig sabihin yan, you are occupied by the doing of the Word of God always, even unto the end. Kumbaga pa, gilak mo na yung isip, yung puso mo na hindi ka na mahiwalay sa paggawa ng kanyang kautusan. Always, even unto the end. Gilak mo na. Kumbaga pa, kinontrata mo na sa Panginoon ang buhay mo. Lord, yung puso ko, ikiniling ko na to perform thy statutes. And I will do this always. And I will do this until the end of my life. So you use the time. You redeem the time. You use the time wisely sa buhay mo because the days are evil. Marami nang napapahamak. Hindi lahat nililibing sa sementeryo ligtas. Hindi lahat namamatay prepared. That is the real evil. Kung ating i-consider yung salita ng Diyos, the real evil is kamatayan ng mga wicked. At lahat ng mga namamatay sa sanglibutang ito, hindi lahat namatay banal, matuwid, malinis, ligtas. Napakaraming hindi banal. Napakarami. Naalala nyo yung merong funeral service? Sabi ng preacher, "Oy, kining namatay, perting kabuutan ni kay lalaki man, minyo, na anak.
Niya buhi pang asawa. This is a very faithful husband to his wife nung nabubuhay pa siya. Pero yun pala, parang kinuwinto lang yun ng preacher para lang parang maganda pakinggan sa mga napagpakinig. Hindi man niya kilala yung tao na yun. Paano namatay? Yung pala, namatay sa kamay ng kabit. Maraming ganun eh. Doon na namatay sa kabit. Iniwanan yung totoong pamilya. Sabi ng anak, Mama, wa siguro na kailan ni Papa. Kanang nagwali din ha. Di man tukma ang iyahang istorya sa kinabuhi ni Papa. So, napakaraming funeral service sa mundong ito. Walang ibang sinasabi sa namatay. Puro positibo. Pero hindi dyan babasihan ng Diyos. Kung saan nag-end yung buhay mo, dyan kahahatulan. Ecclesiastes 33:11 yan. Where the tree falleth, there he shall be found. Doon ka na masusumpungan. Kaya, redeem the time. Use the time wisely by understanding what the will of the Lord is. Now, itong understanding, yung bang tama ang iyong kilos, tama iyong sagot, tama ang iyong pakitungo, tama ang iyong ginawa, response, kung ano mang tukso, ano mang pagsubok, ano mang pagpuri, ano mang mga positibo na magdating sa buhay mo, tama yung iyong ginawa. Understanding. Kaya nga, knowing what the will of God. Kailangan natin intindihin ng husto. Basahin natin. Job 28:28. Praise the Lord. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Yan. Gusto mong ma-apply mo yung buhay mo sa wisdom? Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Gusto mo yan? Then, ang fear of the Lord, that is wisdom. Ang takot sa Diyos, that is wisdom. Naalala ko yung kwento ni Pastor Samuel Gabre. Nung nagtatrabaho sila sa isang construction ng tulay. Yung tulay na ginagawa nila, nandoon sa remote area. Ngayon, yung mga trabahante doon, pag wala yung site engineer, nako, matulog doon sa punong kahoy, magkabit ng duyan. Pag nandoon na yung sasakyan, para marinig na nila yung ugong ng makina, pagbangon ka agad yan, tapos magsuot ka agad yan ng marurumi, tapos banat-banat ka agad para pagdating doon sa site engineer na mag-inspect, akala mo talagang pag wala na, hindi na nagtatrabaho. So, ang ibig sabihin yan, sa buhay natin, huwag nating gawin yan sa mata ng Diyos. Kasi ang Diyos, 24 hours, alam mo yung menorah, yung image ng 7 candlesticks ng Israel. Kaya bumili ako ng image. Why I bought that? Pinatong ko yan sa mesa. Mesa ko dyan. At kinuha ko lahat ng obstruction na hindi siya matabunan, na lagi ko siyang makikita. Dahil dyan, it reminds me always, 7 candlesticks. 7 candlesticks. Inutos yan ng Diyos. Sa panahon ni Moses, gumawa kayo ng 7 candlesticks na isa lang ang stand. Yung candlestick sa gitna, straight yan sa kanyang stand. Meron 3 sanga na tube na 3 sa right, 3 sa left. So yung candlesticks, kung tingnan mo, pantay yan. Tube ang ginamit niyan. Yung tube na yan, they are interconnected to each other.
Pagbuhos mo ng oil dito, pag mapuno ito, pupunta yan sa second. Pag mapuno ang second, hanggang sabayan mapuno yung 7 na yan. At ang utos ng Diyos, sindihan nyo ito sa loob ng templo. Day and night. Huwag niyong patayan ng ilaw. So yung 7 candlesticks represents 7 days a week. Yung 7 candlesticks, kung basahin mo dyan sa Revelation, these are the 7 spirits of God. These are the 7 eyes of God. Ibig sabihin yan, yung 7 candlesticks na yan, that is representing 7 days a week. Dapat from Sunday, day 1, hanggang Saturday, yung Spirit of God hindi mamatay sa atin. At alalahanin natin that 7 days a week, the eyes of God is always looking at us. Kaya kung may takot ka sa Diyos at conscious ka na may tumitingin sa iyo 7 days a week, takot kang gagawa ng mali at karumaldumal at kasalanan at pinagbabawal ng Diyos. So kung may takot ka, you have the wisdom. You're a wise person. Because you cannot go wrong. You are a wise person because you cannot commit sin. And to depart from evil is understanding. Bakit understanding? Na-understand mo ang will of God, na ito ang will of God, na-understand mo. Kaya naintindihan mo yung will of God, you are departing from evil. Lahat ng evil, iniiwasan mo. Lahat ng evil, inilalayuan mo. Lahat ng evil, hindi mo talaga ginagawa. Dahil you understand the will of God. That is how to secure our latter end. Praise the Lord. Ganun pag-secure ng ating latter end. Basahin natin kung yan ay makita sa atin. Ano ang magiging impression ng mundo? Deuteronomy 4 verse 6. Praise the Lord. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Yan. Kasi ang mundong ito, wala na. Nalihis na ng landas. Lakad ka dyan sa street ng syudad. Punta ka lang dyan sa palengke sa Mintal. Makikita mo na lahat ang pamumuhay ng tao na wala na sa wisdom, wala na sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So kung ikaw ngayon ay may takot ka sa Panginoon, kinoconsider mo yung latter end mo, inaalaala mo na ang Diyos, 7 eyes, 7 spirits. Ibig sabihin yan, 7 days a week nakatingin ang Diyos sa atin. 7 days a week, we must have the Spirit of God. 7 days a week, that light must burn. Keep on burning. Hindi yan mapapalong yung liwanag na yan. Mapansin ka sa mga tao. Magliliwanag ka sa kadiliman kasi ang mundong ito grabe na, nalihis na talaga ng landas. Bihira ka na lang makakita ng mga tao who are observing the way of holiness or righteousness. So, ang the best sa buhay natin para makip natin ang ating duty doon sa ating Panginoong Diyos. Kapag sinabing duty, you are obliged to do it. Anong gagawin natin na ma-oblige tayo dapat gagawin yan sa harapan ng Diyos? And that is God concluded that is your duty unto me. Ano yung duty natin sa Diyos? Basa. Ecclesiastes 12:13. Praise the Lord. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan. Pakinggan natin
Ang mga conclusion, pag sinabing conclusion, yung bang pinaka description ng by one word sa lahat ng bagay. The conclusion of the whole matter. Imagine, napakaraming mga matters. Pero yung pinaka-conclusion, pinaka-summarize, pinaka-vital, pinaka-core, pinaka-malaman na importante sa lahat ng matter. Ano yun? Fear God. Praise the Lord. Fear God. Pag nandyan sa iyo ang fear of God, sabihin ko po sa iyo, gawas nun ka sa kasalanan, gawas nun ka sa tanang matang dautan nining kalibutan. Fear God and keep His commandments. To confirm that you have the fear of God, you are keeping His commandments. Muragog, daghang nagsulti na kaila sa Diyos. Pero sa binuhatan, ginadeny nila ang Diyos. That is fake. Daghang nagaingon, I love you Lord, pero they do not keep the commandments. That is fake. Ganun po, kung mitakot ka sa Panginoon and yet you keep the commandments of God, that is genuine. For this is the whole duty of man. Ito yung kabuuan ng katungkulan ng tao sa Diyos. Kaya sa buhay natin, huwag na tayong ligoy-ligoy. Huwag na tayong magmamakatalino sa ating isip. Stop it being wise in your own conceit. Stop it being wise in your own eyes. Basahin natin yan. Proverbs 3:7. Praise the Lord. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Yan. Huwag ka nang magmamagaling sa iyong sariling pananaw. Sarili mo lang pananaw yan. Pero pag ikumpara mo sa pananaw ng Diyos, magkaiba. Huwag ka nang humirit. Huwag na tayong humirit sa buhay natin. Kaya ang tao, bakit hindi nakakasunod sa Diyos? Mahilig naniwala sa sarili. Mahilig manalig sa sarili. Yan yung magpapahamak sa atin eh. Kaya nga, pinapadinay nga yan ni Jesus sa atin. Bakit? Balakid yan eh. Pinapadinay nga ni Jesus sa atin. Bakit? That is against the will of God. It will contrary to the will of God. Pinapakrucify nga yan ng Diyos sa atin together with Him. Tapos, para walang balakid, walang hadlang. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. Matakot ka sa Panginoon. Pag sinabing matakot ka sa Panginoon, remember His commandments. Remember His statutes. To do them. To keep them. Yan ang ibig sabihin. And depart from evil. Alam mo, pag sumunod tayo sa kanyang kautusan, you cannot be joining evil. Hindi ka mag-join doon sa evil. Bakit? Meron kang guidelines, meron kang guidance, ito ang gawin mo. Hindi ka talaga mapapariwara, hindi ka talaga malilihis ng landas. Kaya sa buhay natin, lumikay tayo, umiwas tayo sa snare of death. Last verse, Proverbs 13:14. Praise the Lord. The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death. Yan. The law of the wise is a fountain of life. Yun na yung sinabi ni Lord Jesus Christ sa babae na Samaritan woman. Pagsabi ni Jesus Christ, "Woman, give me water to drink." Nag-refuse yung babae. Paano kita bibigyan ng tubig? You're a Jew, I am a Samaritan. Don't you know, Samaritan and Jew has no good dealings. Meron silang gap, meron silang alitan.
Woman, kung kilala mo lang sino yung humihingi sa iyo ng tubig, ikaw pa ang hihingi ng tubig sa kanya. At bibigyan kanya ng tubig na hindi ka na uuhawin magpakailan pa man. Lord, saan ka naman kukuha ng tubig ng ganun? Malalim na itong balon ni Lolo Jacob namin. Woman, sinong uiinom ng tubig na ito, uuhawin uli. Pero ang tubig na ibibigay ko sa iyo is living fountain water that shall never dry forever. Ang the law of the wise, which is the word of God, is a fountain of life. Praise the Lord. Yan na yung ating iinumin. Iinumin, fulfill it. Alaala nyo si Jesus Christ, Lord, let this cup pass from me, not now. Palampasin mo na yung kupa. Ano nasa laman ng kupa? Inumin mo. Pero anong sabi ni Jesus? But not my will, but as your will. Inumin natin yan. Fulfill the fountain of life, which is the Word of God. Praise the Lord. I-fulfill natin yan. To depart from the snares of death. What reason that we have to fulfill the law, which is the fountain of life, to the wise? To escape from the snare of death. To avoid, to depart from the snare of death. Ganon. Nagkalat ang snares of death dito sa mundo. Napakadami. Kaya tayong lahat, manindigan tayo ng buong puso. Naalaala, meron akong nag-glance kanina bang tapos na ako nag-study. Nagbukas lang ako ng news. Uy, September 23 ba yun? 2024, bago lang. Daw yung Pope nag-declare na ng one world government. Tapos, ang audience niya, lahat ng major leaders of religions nandyan nakaupo. They are laughing together. They are agreeing together. They have the unity. Name the 6 major religion sa mundong ito. Nandyan na. Islam, Christian, Buddhist, Hindus, ano pa yung iba. Mag-a-agree sila sa one world religion. Ikaw, ano ang stand mo? Ang stand natin, let us agree with God and let us disagree with unrighteousness, with worldliness, with ungodliness. Anuhin mo man yung one world government, nagkaisa ang buong religion sa isang reliyon. Hindi naalis yung worldliness, hindi naalis yung ungodliness, hindi naalis yung sinfulness, hindi naalis yung iniquities. Avoid it. Depart from it. Praise the Lord. Let us cling to God. Kaya, napaka-importante ang snare of death. Kumbaga pa, itong earth na ito, yung net ni Satanas, kaya na niyang balutin ang buong mundo ng net niya para makuha niya ang lahat ng mga tao. And only that can escape from this. Wala nang iba. Yung last verse natin, the law of the wise is a fountain of life to depart from the snares of death. Itong word of God, ito yung fountain of life sa mga wise. Lagi natin itong gawin sa buong buhay natin. Praise the Lord. Kahit saan tayo pupunta, kahit anong oras, walang bagay na makaka-divert sa ating lakad. Walang makakapalong sa liwanag
sa seven candlesticks na yan sa buhay natin. All the way, all the time. Nakailaw yan sa Spirit of God. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.